Pilipinas, oras natin, 7 minuto na po makalipas ang 10:10 ng umaga. Dahil hindi tumitigil sa pagkayod ang mga manggagawa, tuloy din ang ECC sa proteksyon sa mga manggagawang nagkasakit o naaksidente ng dahil sa trabaho. Higit 5 taon nang umaalalay, nagbibigay kaalaman, benepisyo at inspirasyon. Hatid ng DZRH at ECC, Employees Compensation Commission. #ECC, Work-Related. Kasama ang action woman ng ECC, Executive Director Attorney Kaima Velasquez at sina May Binauhan at Yuel Reyes. #ECC, Work-Related. Sagot ka ng Employees Compensation Commission. Magandang happy Wednesday morning. Muli, ngayon po ay ika-14 na tayo sa buwan ng Mayo, 2 days after Election Day. Kumusta? Kumusta Luzon, Visayas, Mindanao at siyempre sa lahat po na ating mga manggagawa. Eto na naman tayo magsama-sama po tayo sa isang oras na naman na talakayan. Dito pa rin po sa ating #ECC Work Related. Muli po ako po si May Binauhan, ang inyong pong Wonder Woman. Diba yung boses pa ilalim eh. Siyempre hindi mawawala ang ating co-host ngayong happy Wednesday morning. Siyempre pa, ang action woman po ng Employees Compensation Commission, ang kanila po Executive Director, Attorney Kaima Velasquez. Magandang umaga, Kai. Good morning. Good morning, Miss May. At syempre, magandang umaga rin sa ating mga listeners at viewers. At syempre, happy Wednesday po sa inyong lahat. So, Miss May, ngayong umaga, 'di ba? Aapon na naman yung mga i-share natin sa ating mga ka-ECC na impormasyon Yes. at inspirasyon para i-share natin sa kanila dahil bukod sa kwento ng pagbangon na pag-uusapan natin later, meron tayong very special guest ngayong umaga. Yes. Nandito na siya pero hindi mo natin i-reveal, di ba? Opo. Oo nga. Gusto ko yan. Yung mga Ang ganon ating, pa. ang mga tanungan dito, maganda. Oo. So, siya po ay galing sa Occupational Safety and Health Center o tinatawag natin na OSH. Pero bago natin siya ipakilala, syempre pag-usapan muna natin yung ating panimula ng programa, ating kwento ng pagbangon. At ihahatid natin ang kwento ng pagbangon ni Mr. George Ong. So, si Tatay George po ay isang seaman actually. So, matagal po siyang nagbabarko, halos 13 taon. Tagal. Oo, pero na-aksidente siya sa trabaho. At kung i-compare mo siya doon sa ibang mga kwento ng pagbangon na na-discuss natin, Miss May, nitong mga nakaraang linggo, Yes, Kai. hindi masyadong severe yung nangyari sa kanya. Bakit? Kasi, nahulog lamang siya sa hagdan. Aray. Hindi naman katulad nung last week, di ba, Miss May, kinain ng makina yung kamay. yung daliri. Oo, yung daliri. So, two fingers na lang siya sa kanang kamay. Pero despite this fact na konti lang, kumbaga nahulog lang siya sa barko, yung kanyang dinanas na pinsala sa katawan sa pangyayaring ito ay medyo napalala at nagkaroon ng severe na impact kaya hindi na rin siya nakabalik sa trabaho. So, nakakalungkot isipin dahil dun lang isang maliit na bagay na nangyari habang nagtatrabaho siya. Hindi na siya nakabalik sa trabaho. Kaya, kailangan niya ng tulong. So, dahil dito, mamaya, i-share ni Tatay George yung nangyari sa kanya at kahit hindi niya na kayang bumalik sa trabaho, nagbibigay pa rin siya sa atin ng inspirasyon. At mamaya, maririnig natin yung kwento niya. Tama ka dyan, Kai. At kaya nga na ngayong araw na ito ng Miyerkules. Sabi nga natin, pag Miyerkules, dito po sa ECC, happy Wednesday morning. Kaya sabay-sabay po nating alamin at panoorin kung paano po nakabangon ang isang manggagawa na katulad po ni Tatay George at paano po siya syempre natulungan ng Employees Compensation Commission. Hahatid ng inspirasyon sa mga manggagawang nagkasakit o naaksidente ng dahil sa trabaho. Mula mismo sa mga bumabangon at nakabangon sa tulong ng ECC. Narito na ang ECC, Kwento ng Pagbangon. That time po, nalungkot na po talaga ako na medyo grabe po talaga yung nangyari sa akin.
inisip ko na po kaagad, pumasok sa isip ko, ano na ang magiging kalagayan ng pamilya ko. Kasi kung halimbawang hindi ko na kayang magtrabaho sa barko. Ako po si George Ong, isang seaman. 13 years po akong nag-abroad. At ang trabaho ko po sa barko ay pipe fitter. Noong pong na-aksidente po ako sa barko, 2022 po yun, month of September. Katatapos ko lang po mag-lunch noon, tapos pabalik na po kami sa duty dahil alauna na po. Naglalakad po ako papuntang makina. That time po, may hawak po ako, kaya pag swell po ng barko, diretso na po ako. Parang nauna na po, nadaganan na po ako ng motor. Hindi ko na po nalaman ng kasunod nung malaglag po ako. Hindi ko na po alam kung ano nangyari. Magising na lang po ako na nilalagay na po ako ng mga kasama ko sa stretcher. Hindi ko po maramdaman kung nasaan yung sakit, nasa likod ba, nasa harapan ko ba, sa dibdib ko ba. Kasi po ang nararamdaman ko, una dito po sa may part dito sa dibdib hanggang tago sa likod. 2 gabi, 3 araw po ako sa barko pa na nag-stay. Bago po kami nakarating sa Sri Lanka, kinuha ko ng lancha papunta sa puerto, sa gilid, para dalhin po sa ospital. That time, dali-dali po, in-x-ray po ako. Marami pong laboratoryong ginawa po sa akin. Nung ang makita nila is na na-compress po yung spine ko. 2 spine ko po is na-compress po talaga, at yun po yung naging cause ng kaya ako nahihilo at saka nagsusuka. Ang sabi po ng agency ko rin, kinausap ako ng flight manager, kailangan kong umuwi ng Pilipinas. Tapos, sabi po ng doktor, hindi po pwedeng umuwi. Dahil yung doktor po mismo ang nagsabi na madidisgrasya po ako, hindi ko kakayanin sa eroplano. Kailangan ko maoperahan ASAP sa Sri Lanka. Yung pag-aalala nandun po. Yung takot, kung anong kalagayan niya. Tapos kung paano rin kami, kung hindi na siya makakasampa. Ang sabi po sa akin ng physician ko sa Sri Lanka, it takes time talaga na more years bago ma-recover. Until now, ang paggalaw ko po, tulad po na paglilingon po ako sa kaliwa. Ayan po. Ayan po sagad. Kung gusto ko po isagad, kailangan ko po isunod yung katawan ko po. Ganon din po sa kanan. Pagka lumingon po ako sa kanan, hindi ko po kaya yung katulad dati na biglang lumilingon. Sa akin po talaga, slow mo po ang lingon ko, tapos lilingon po ako ng kasama yung katawan. Pagka 360 po, kailangan ko tignan. Ako po kompleto, kamay at paa. Okay po yung galaw ko, pananalita ko. Pero deep inside po, may nararamdaman po ako na hindi normal. Napagkahirap po ng ganon na dating napaka-flexible ko po kumilos, umaakit ako kung saan-saan, kung tumakbo ako mabilis. Pag nagtrabaho po ako, napaka-energetic po talaga pagka ako ay nagtrabaho. Kaya po, nung maging gano'n na po yung sitwasyon ko, nalungkot po talaga ako dahil inisip ko, hindi na ba ako ulit makakabalik sa barko, hindi ko na ba ulit maibibigay yung magandang buhay para sa mga anak ko, mapagtapos ko sila ng pag-aaral. After po nung pagbalik ko po rito sa Pilipinas, dinala po ako sa Manila Doctors. Doon sa therapy ko po, pag-attend ko po ng mga session ko, doon ko na po nalaman na merong ECC. Sa kwento na rin po ng mga kasama kong seaman na aksidente. Ilan po sa mga naitulong sa akin ng ECC ay yung sickness benefits, pension, permanent partial disability. At yung pong mga nakuha ko po doon na tulong ay ginamit ko po sa pagpapagamot ko rin, pagpapalakas ko, expenses ng mga bata, sa eskwela, sa bahay. Naisip ko nga po na baka hindi na nga po talaga ako makakabalik sa barko. Natuwa na lang po ako bigla nung malaman ko po, binalita sa akin ng ECC, na meron po palang livelihood na ibibigay po sila. Napakalaking bagay po talaga na binigyan po nila kami ng livelihood program
Yun nga po, naisip namin mag-asawa na bakit hindi tayo magtayo ng negosyo na pagkain. Yun yung araw-araw na kailangan ng tao. Doon na po nagsimula yung pag-umpisa namin ng negosyo ng Tapsilugan ni Kuya George. Awa po ng Diyos, maganda po yung pasok ng business, tinangkilik po ng tao. Diyan na rin po kami kumukuha ngayon ng pang-araw-araw namin na expenses sa mga bata, pamilya ko. Hindi lang po doon natatapos yung tulong na ginawa ng ECC. Meron pa po akong nakuhang cash assistance na galing po sa ECC ulit, na naitulong at naiambag ko ulit, naidagdag ko sa pondo ng negosyo. Kaya malaking bagay po talaga na may ECC na tumutulong sa atin. Maraming salamat po sa ECC. Hindi ko po makakalimutan itong mga bagay na itinulong niyo po sa akin, sa aking pamilya, para magkaroon po ako ng kompetensya sa sarili ko at maibalik ko po ang sigla ng pamumuhay ng aking pamilya. Maraming salamat po, ECC. Ako po si George Ong, sima noon, na aksidente sa trabaho, negosyante na ngayon, nakabangon sa tulong ng ECC. #ECC Work Related sa DZRH. Ayan mga kaibigan, ang kwento ni Kuya George Ong mula po sa Valenzuela City. Nakaka-inspire naman talaga, Idikay, ano? Yung mga kwento na pumapasok sa ating kwento ng pagbangon ng ating mga manggagawa kapag ka po sila ay na-aksidente. Katulad nito, simpleng pagkahulog, pero tingnan mo, no? Hindi niya kagad maigalaw yung kanyang liig. Oo nga, Miss May, 'di ba? Para akala natin walang damage katulad nung physical na naputulan ng paa or nawalan ng daliri, pero yung pangyayari na gano'n, nakakaapekto sa una, 'di ba? Yun nga, yung kanyang physicality, yung mabilis siya umakyat, mabilis siya tumakbo. Energetic, ano? Energetic yung kanyang description. Actually, mararamdaman mo sa kwento niya talaga na yung personality ni Tatay George. Talagang aktibo siyang tao. At syempre, yung trabaho sa barko, mabigat yan eh. Nagbubuhat, kumikilos, kailangan mabilis. So, yung konting diferensya na hindi ka makalingon ng mabilis na kaliwat kanan na gano'n. Sabi nga niya, 360 degrees. Kaya para tayo pag... 360 degrees is may, ano na yan Ngayon, sabi niya, kasama na yung katawan niya. Diba? Oo, exorcist. Anyway, nakakatuwa siya kasi yung napili niyang negosyo, yung mga nakikinig kasi, syempre, hindi nila nakita. No? Ang ganda nung kanyang Tapsilogan. So, nagtitinda din siya ng paa at petso, parang inasal. Tapos tama siya, di ba, Miss May? Kasi magandang negosyo ang pagkain dahil araw-araw kailangan kumain ng mga tao. Kung hindi lang tayo malayo, pwede tayong kumain doon, no? Gusto After ng program, yata ano? ng Tapsilog ni Tatay George eh. Kaya, oo nga. Next time, sir, Tatay George, pag naligaw kami sa Valenzuela, kakain kami dyan sa Tatay George, Tapsilogan. Ayan, so yan ang ating kwento ng pagbangon at sa mga nakikinig po sa radyo at syempre nanonood ngayon, ano, napakinggan po ninyo at napanood ang kwento po ng pagbangon ni Tatay George Ong ng Valenzuela City. Ano na ang ating easy question? Ayan na, Miss May. Idikay. Actually, medyo bibigyan natin ng konting challenge yung ating mga nakikinig. Kasi usually, di ba, para tayong, maalala mo kaya, yung nasa kwento ng pagbangon yung sagot sa question. Pero ngayon, ang question natin, nandun sa intro natin kanina. Kasi parang prelude to sa ating special guest this morning. So, ang easy question natin, ano po ang ibig sabihin ng OSHC? So, parang oshik. Opo. So, para po sa mga nakikinig at nanonood, kung hindi nyo po alam, pwede po i-google. Pero, I'm sure yung mga nakikinig nating mga Kinig-kinig manggagawa, lang. very familiar sila pag nasabing OSH. Alam agad nila. Mas kilala nga ang OSH kaysa sa ECC, di ba? Parang mas alam nila yan. So, ano po ang ibig sabihin ng OSHC? At kailangan nyo po, of course, sagutin yan. Siyempre, Miss May, di ba?
Yes, sagutin lamang nila yan dahil ito ang ating Easy Question. iyon, no? At syempre sa ating pong mga nakikinig at sa ating mga viewers, pwede ho kayong mag-comment ng inyo pong sagot, ano? Sa ating comment section, isama lang syempre ang ating hashtag ECC Work Related. At syempre, wag pong kalimutan na yung mahalaga din po ano na ma-share po ninyo sa ating live streaming ang ating programa dahil no sharer badge, hindi po kayo mapipiling manalo. Idikay. Importante. Sa hindi po nakakaalam, ang OSHC po ay isa sa mga kaagapay natin na ehensya sa gobyerno sa pagpapatupad ng EC program. At mamaya, syempre, pag-uusapan natin, paano nga ba mapapanatili ang kaligtasan at kalusugan? Ayan po, mga clue yan kung ano ang ibig sabihin ng OSHC. Englishin nyo lang po. Kaligtasan at kalusugan na ating mga manggagawa sa kanilang pinagtatrabahuhan. Dahil syempre, kahit may ECC po na handang umalalay sa ating mga manggagawa, very important pa rin po syempre ang prevention. So ayaw po natin na aksidente kahit anong mangyari. Yun, no? Tumpak ka dyan, Idikay. Kaya naman sa ating mga ka-ECC, eto na, tutok na dahil sa ating pagbabalik pa rin po ano, ng ECC hashtag work related. Pag-usapan na natin yan, Idikay. Ay pag-aalaga sa bayan si May Binauhan at Yuel Reyes kasama ang ECC, Employees Compensation Commission sa hashtag ECC Work Related. Eto na mga kaibigan, oras natin, 25 minuto na po makalipas ang alas 10 ng umaga at syempre nagbabalik po ang ating hashtag ECC Work Related at kasama pa rin natin ang action woman natin mula sa ECC and of course, Idikay Velasquez. Idikay, welcome back. Thank you, Ms. May. Syempre magandang umaga ulit sa ating mga listeners at viewers at makakasama nga natin ngayong umaga ang ating very special guest, Ms. May. Hindi na siya bago sa ating programa at lagi natin siyang nakakasama before. Dati nga, siya din ang action man ng ECC. Pero ngayon, siya po ay tinatawag na natin na safety man ng OSHC. Welcome back po sa hashtag ECC Work Related, Occupational Safety and Health Center Executive Director Jomar Batino. Good morning, sir. Okay, isang ligtas, malusog at magandang araw po sa ating lahat. Happy Wednesday sa mga sumusubaybay ng hashtag ECC Work Related. Ako'y mapalad ngayong araw na to dahil ako'y nasa tabi ng dalawang heroes, ano? Isang Wonder Woman at isang Action Woman. So, napakahalaga at mapalad na araw para sa akin. At maraming salamat, Idikay, maraming salamat, Miss May, sa pagkakataong ibinigay nyo sa Occupational Safety and Health Center para maging parte o bahagi ng inyong talakayan ngayong araw na to. Good morning, Sir Jomar. At syempre, welcome back po dito sa ating programang hashtag ECC Work Related. Okay, pag-usapan na po natin para yung ating mga manggagawa ay tutok na sa atin. Sa mga hindi po nakakaalam, ano, ipaliwanag lang po natin ano nga po muli ang mandato po ng Occupational Safety and Health Center at paano po ito nagiging konektado sa Employees Compensation Commission. Mukhang yung easy question natin. Easy question, di ba? Easy jobs. Very easy question eh. Anyway, sa tanong mo, Miss May, ang Occupational Safety and Health Center kasi isang attached agency ng DOLE tulad po ng Employees Compensation Commission. So kami po sa DOLE o kami sa gobyerno ang naatasang mag-advocate ng prevention. So, iwasan na magkaroon ng aksidente, pagkakasakit, lalo na mamatay ang isang manggagawa sa lugar ng paggawa. Ayaw natin nun. So, kami po ang aggressively nagpro-promote nun. Ngayon, in the process of promoting prevention, dyan po papasok yung kasanayan o training na ginagawa namin, although hindi lang po kami, meron din po tayong accredited private training organizations na nagbibigay ng mandatory basic occupational safety and training, construction occupational safety and training, SO1 training, and so on and so forth. Then kami po rin ay isang research institution. So nananaliksik po rin kami kung ano yung mga hazards o risks na pwedeng makaapekto sa kalusugan at kaligtasan ng isang manggagawa. Then we're also into networking. So kasama po sa pagpapalawig namin kasama mga partners namin sa pagpapalawig ng advokasya sa kaligtasan at kalusugan. Then kami rin po ay nagpro-provide ng technical services. We do work environment measurement, we do medical surveillance, at we are the only institution in the country sa ating bansa na nag-conduct po ng performance testing ng personal protective equipment. I'm sure, Idikay, Miss May, familiar kayo sa hard hat, safety shoes, goggles, lanyards, spectacles. So yan po ay sumasailalim ng testing ng Occupational Safety and Health Center. Dahil ayon po sa ating regulasyon, ang personal protective equipment na i-provide ng employer sa kanyang mga manggagawa ay dapat ma-test ng
DOLE. So kami po sa DOLE ang nagko-conduct ng testing. So yung connection po doon sa ECC, kasama po kami doon sa tinatawag na Occupational Safety and Health Framework. So kami yung prevention, then ang second line po is enforcement. Then papasok ang DOLE at ang kanyang labor inspectors, at ang third line po ay compensation and rehabilitation. So diretso po yung connection, dahil kung ma-prevent mo aksidente, pagkakasakit sa isang lugar ng paggawa, wala pong mag-claim ng compensation. So, Yun. ganun pong Ligtas, ka-diretso. meaning ligtas ang ating mga manggagawa. Miss May, sobrang close na aming collaboration ni Edie Shomar. So ang tipong magkapatid talaga yung aming relasyon. Kasi kung wala ngang maaksidente dahil napaka-effective ng prevention at checking na ginagawa ng Occupational Safety and Health Center at ng DOLE, wala nang magkiklaim. At although, 'di ba, yan nga, nandito ang ECC para po tumulong sa mga magagawang Pilipino pag nagkasakit or na-aksidente sila sa trabaho. Pero as much as possible, kung maaari maiwasan, kaya first line of defense talaga natin ang Occupational Safety and Health Center. Edie Shomar, sa inyo pong datos, ano ba yung mga pangunahin na nagiging banta sa kaligtasan at kalusugan ng ating mga manggagawa sa iba't ibang mga industriya sa Pilipinas? Kasi napakarami nun, di ba, Edie Yes, Shomar? Ang iba-iba. dami yung minomonitor, tinutulungan na panatilihing ligtas ang kanilang mga workplaces. Yes, kasama po yan, yung monitoring, ano ba yung mga aksidente, ano yung causes niyan. So, in-engage po natin ang Philippine Statistics Authority on a periodic basis. Nagko-conduct po sila ng tinatawag na Integrated Survey on Labor and Employment, na kung saan nakasakay po yung mga occupational safety and health parameters. So, doon sa latest na survey nila, yung cycle ng 2021 to 2022, ito po yung mga top agents na tinatawag of injury. Nandyan po ang machines and equipment, nandyan po ang materials and objects, saka nandyan din po ang hand tools. Ngayon, as to leading causes ng injury, nandyan po yung stepping on, striking against or struck by objects, caught by or in between objects, and falls of persons. Pag sinabing falls of person, pwedeng nahulog from a higher elevation o pwedeng nadapa o nadulas, nahulog from the same elevation. So yan po ay mga datos na nakolekta doon sa cycle ng survey ng PSA ng 2021 at 2022. Oo. Edie Jomar, ganito po, total meron din kayong research, di po ba? Follow up ko lang doon sa datos ninyo para po sa banta sa kaligtasan at kalusugan ng ating mga manggagawa. Meron na po ba kayong nakita ng mga bagong nadagdag doon sa parameters na banta doon sa ating mga manggagawa? Well, meron na po. Bukod dun Kasi sa mga nabanggit po ninyo. tinatawag tayong transformative elements, di ba? Like yung weather disturbances, Yes. yung heat stress, So kasama rin po yun, And doon sa nakikita natin na isa sa mga emerging na health risk, yung exposure sa excessive heat. Then, naalala nyo po, Ma'am May, nung COVID, pumasok yun. din po ang COVID. During the time ng COVID, actually, hindi lang based on surveys, even based sa datos ng DOLE, lumalabas ang COVID, isa sa mataas na occupational illness. So, tinitingnan po natin, yung mga transformative elements like technology, artificial intelligence, climate change, saka yung changing work patterns, yung alternative work arrangement, work from home. So, kasama po yan sa tinitignan kung ano yung mga emerging risks, not only in terms of accidents or injuries but also in terms of illnesses. Ayun. So, sundan natin yun ng ano ba yung mga hakbang na ginagawa o maaaring gawin ng mga employer po, para maiwasan din yung aksidente o pagkakasakit, may kaugnayan po sa trabaho dun sa kanila pong places of work. Yes, May, or Ma'am May. If I may call it. Wonder May Woman na na lang lang. po. Wonder Woman May. Ganito po, let me start by saying na shared responsibility po yan. Although may tungkulin o responsibilidad ng employer, sa kabilang punto naman po, meron ding tungkulin o responsibilidad ng bawat manggagawa. So kasama po sa responsibilidad ng employer magkaroon ng occupational safety and health program. Yan po ay sinasubmit nila sa DOLE. Okay, meron pong template yan. Ang DOLE ay naglabas po ng template to make it easier for employers to craft or prepare their occupational safety and health programs. And kasama rin po sa responsibilidad ng employer, yun din tatawag na hazard assessment. Yes. So meron pa po tayong instrumento dyan, yung tinatawag na HIRAC,
hazard identification, risk assessment, and control, na kung saan ito po ay gagamitin ng kanilang safety officer, ng kanilang safety and health committee para ma-determine ano yung mga hazards at risk at ma-prioritize kung anong effective safety and health programs ang pwedeng para i-address yung hazards and risks na yan. Then tungkulin rin po ng employer na magtalaga ng safety officer o H personnel at pagganahin yung tinatawag na safety and health committee. Sa struktura po ng safety and health committee, ang mismong chairperson yan ay yung employer o yung representative niya. Then, of course, tungkulin ng bawat lugar ng paggawa o bawat employer na mag-submit ng compliance sa DOLE at mag-comply sa iba't ibang safety and health regulations ng DOLE. Kasama po dyan yung pag-submit ng mga reports. So, may mga reports po na sinasubmit on periodic basis. Meron kang work accident illness report na monthly po sinasubmit yan. Meron kang annual exposure data at annual medical report na annually naman po sinasubmit. Alam po yan ng mga safety officers, alam yan ng mga OH personnel. Katulong sila dapat ng kanilang kumpanya para siguraduhin na ligtas ang kanilang lugar ng paggawa. Kadalasan nga ho namin tinatanong, ilan ba ang empleyado sa iyong manggagawa? Sa pagka ganun, tatanungin ko, bakit nyo tinatanong? Kasi yan ang dami ng mga manggagawa na kailangan bigyan nyo ng At proteksyon. dapat na ideklara, di ba? Yes, po, nire-report din po Jomar. sa DOLE yan. Miss May, kasi napakaraming responsibilities of course ng OSHE, ng DOLE, pero may responsibilidad din yung mga employers and even yung mga employees sa kanilang safety, kasi yung mga kinukwento ni Edie Jomar na mga requirements na kailangan i-submit, di ba? Participative to may committee Yes, na ang yes. members, again, chairman po, di ba, yun nga, ang employer representative at members nito, mga manggagawa din mismo. So yung mga nakikinig po, kung kayo po ay employer, implement po natin itong mga na-mention ni Edie Jomar, at kayo po ay manggagawa, sabihin niyo po sa inyong mga employer na, ay, sir, kailangan pala natin ng health and safety committee, ba? Kailangan pala natin ng safety officer or ng first aider, di ba, Edie Jomar, importanteng miyembro ng team para po maiwasan natin ang mga sakit at aksidente sa trabaho. Applicable ba yan, Edie Jomar, sa lahat ng kumpanya? What if yung iba kasi, di ba, merong maliliit lang yung bilang ng mga company, di po ba? Yung, Yes po, applicable, pero nagva-vary po, no? Ito pong bagong implementing rules and regulations nung ating Occupational Safety and Health Law, yung RA 11058 or yung an act strengthening compliance with occupational safety and health standards and providing penalties for violations thereof, na naglabas po ng bagong implementing rules and regulations na published nung May 1, pagdating ng May 16, enforceable na po siya. So dito po, isinama na ano ba yung alituntunin pagdating sa micro enterprises, pagdating sa iba't ibang sectors like food retail, manufacturing, construction, energy. So naging detalyado na kung ano mga requirements sa specific na mga sector. So kung ang tanong mo po covered po lahat kasi may kanya-kanyang guidelines po base sa panibago, amended na implementing rules and regulations. Idikay. Kaya ako natanong yun kasi parang ang mga nakikita nating parang applicable lang, lalong-lalo yung malalaking construction site, di ba? Iniisip natin na Oo, gano'n. pero dapat pala para sa lahat. Yes, Miss May. Actually, di ba, maraming programa ngayon yung DOLE na ina-address nila yung micro and small medium enterprises na nagkakaroon tayo ng technical advisory visits na laging ginagawa ng DOLE. Hindi naman para i-punish yung maliliit na establishments na wala sila occupational safety and health programs, kundi para tulungan na sila na makapag-comply. So maraming programa sila, Edie Jomar, na nagbibigay ng libreng safety officer training at subsidized na mga first aid training para po sa ating mga maliliit na mga kumpanya or maliliit na establishmento para naman makakomply sila doon sa mga requirements. Edie Jomar, kanina nakwento mo, di ba, yung mga requirements na kailangan i-comply ng mga companies. Ano po yung madalas natin na na-observe na mga paglabag na nangyayari sa mga establishmento na nakikita natin, Edie Jomar? Kung kanina ang source ko ay surveys, survey. naman sasagutin kita, Action Woman. Yes, safety ang man. source ko naman ay yung 2024 Labor Inspection Report na kasi po yung Bureau of Working Conditions sa Staff Bureau in the DOLE, siya po yung repository ng mga findings sa labor inspection. So base po
sa consolidation nila, ito yung mga lumalabas na mga Madalas typical na, oo. o madalas na violations po ng Violation. kumpanya pagdating sa kaligtasan at kalusugan. Nandiyan po ang kawalan o kakulangan ng tinatawag na first aider, kawalan o kakulangan ng safety officers, nandiyan din po yung hindi pag-submit ng occupational safety and health program at yung pag-register sa Rule 1020 ng OSH standards kasi lahat po ng establishment ay dapat rehistrado doon sa Rule 1020 ng Occupational Safety and Health Standards. Kasama rin po sa nakikita ng BWC o Bureau of Working Conditions na violation ay yung wala pong fire safety inspection certificate. Uy, Oo. importante Yun ang yun. pinakamahalaga. Oo, So yun po mahalaga yung mga common base sa inspection reports na na-consolidate po ng Bureau of Working Conditions. Ayun. Meron po bang mga particular na batas o regulation na naglalayong palakasin para po yung kaligtasan na sa mga lugar ng trabaho, lalo na po doon sa mga tinatawag na high risk na industry, na tulad ng construction, yung binabanggit ko kanina, at manufacturing, at madagdag ko na rin, kaya ako tinatanong kung applicable po para sa lahat yun, dahil one time, meron pong pinuntahan na resort, may nagsumbong dito may pinuntahan na resort, and then nag-swimming ng overnight yung team, tapos merong hinimatay, may nag-collapse, and then Walang pong first responder, aider, walang first oo. aider. Tapos, siyempre, natatarantay yung mga guard kung saan pang itatakbong hospital. Okay. May ganun So, po. Mhm. unang-una po, may batas yung kaninang nabanggit ko, yung RA 11058 o yung an act strengthening compliance with occupational safety and health standards and providing penalties for violations thereof. Nabanggit ko rin po na meron siyang amended implementing rules and regulations o yung DOLE Department Order 252 series of 2025. So nakasaad po doon yung mga alituntunin hindi lang sa malalaking kumpanya, mula sa micro, small, medium at large, kung ano yung mga dapat i-provide. Kasama na po dyan yung pag-provide ng first aider. For purposes of emergency, dapat meron din pong transport na kung saan magdadali ng manggagawa sa isang pinakamalapit na ospital para mabigyan ng medical care. So kasama po yan sa maliliit na kumpanya, standard po na dapat meron kang first aid kit. So nando po, nakalatag din po dito sa regulasyon na to, ano dapat ang mga laman ng iyong first aid kit. So nabanggit mo po pagdating sa construction, meron din pong isang bagong issuance ng DOLE, yung Department Order 253 naman na same day pinirmahan ni Secretary ng May 1 na April 28 na publish ng May 1 at magiging effective sa May 16. Yung po yung Department Order 253 or guidelines for the standard design and specifications for temporary accommodation and welfare facilities for construction workers. Marami na po kasing nakapansin, ano ba ang mga accommodation, di ba? Na itong mga construction workers, Ano lalo nga na yung ba? gumagawa ng subway, yung mga gumagawa Mga ng nasa- MRT. So, mga nasa ilalim. Yes. So, nagbigay po ang DOLE ng guidelines sa where applicable. Ito po yung mga alituntunin o guidelines sa pag-set up ng mga temporary facilities or suitable accommodation for workers sa construction. So, meron din po sa public sector. Kasama po kami ni Idigay. Sa public sector, meron din pong CSC DOH Joint Memorandum Circular, which is the OSH standards for the public sector. So, sa kasalukuyan po, saklaw na po pagdating sa regulasyon ng kaligtasan at kalusugan, ang pribado at publikong Publikong sektor. sektor. Ayun. Hindi kami makakalusot Miss May sa mga requirements na ini-implement ng DOLE at sa tulong syempre ng Occupational Safety and Health Center. Idi Jomar, kanina sabi ko nga, alam ko napaka-busy nyo lagi, pero alam ko marami kayo inaalok ng mga training na libre para sa ating mga manggagawa at kanilang mga employer para ma-prevent itong mga illnesses at accidents sa trabaho. Ano po bang mga current na mga training offerings ng Occupational Safety and Health Center, sir? Lahat po ng online offerings namin ay libre. Libre. Lahat po yan. So sa mga nakikinig, tingnan nyo lang po, meron naman kami schedule of training na naka-upload sa aming website. Lahat po yan libre. Kasama na dyan yung mandatory SO1 training, BOSS for SO1, BOSS for SO2, COSH, saka yung mga advanced training like drug assessment team training, ergonomics, managing emerging risk, at marami pa po. So basta in-offer po namin online yan, definitely wala pong registration fee. Ayun, tama-tama, libreng training or seminar. Itanong na rin natin, paano makakatulong o nakakatulong po ang OSH dun sa mga manggagawa nagkaroon ng sakit o ng aksidente sa trabaho?
Well, siguro Idi yung Jomar. tanong na yan mas masasagot ni Idi Cayman, no? Dahil kami nga, Ma'am May, prevention, ano? Pero siyempre, nandiyan po ang Department of Labor and Employment, Yes. ano? In the event po na merong aksidente o merong safety and health issues, pwede pong i-report sa Department of Labor and Employment dyan. Meron po silang tinatawag na OSHI, Occupational Safety and Health Investigation. So ang regional director po, pag na-receive yung report niya, magdi-dispatch siya ng team para magbigay ng investigation. Ang intention po, no, para maiwasan at wag lumala yung sitwasyon. Ngayon, kung nangyari na, doon na po papasok yung mga tinatawag na employees compensation Oo, benefits. pinag-usapan natin na. Oo, para wag na silang magkaroon ng kwento ng pagbangon, 'di ba, Miss May? Para ano na, Ma-prevent. Wag mangyari. Hindi na tayo aabot. Idi Jomar, lagi natin na rinig yung pagsasagawa ng safety audits, workplace safety audits sa mga lugar ng paggawa. So, gaano po ba kahalaga yung pagsasagawa ng ganito at paano po makikipag-ugnayan ng mga kumpanya sa OSHE para po matutunan at magawa itong safety audit na na-mention? Ang safety and health audit po ay pwedeng magawa ng establishment mismo, no? Kaya ka po may safety officer, may safety and health committee, kaya ka may instrument na tinatawag na hazard identification, risk assessment and control. Yun po yung mga tools para gawin yung safety and health audit ng lugar ng paggawa. Kasi kailangan gawin nila na ngayon para ma-determine nila kung low risk sila, medium risk or high risk, kasi yun yung kung saang spectrum sila pupunta, no? Magagawa lang nila yung pag nag-audit sila at nag-apply ng HIRAC. Ngayon, meron din po tayong mga accredited consultancy organizations. These are private organizations na pwede nilang itap for purposes of safety and health audit. Ngayon kami po sa Occupational Safety and Health Center, nagbibigay rin po kami ng libreng occupational safety and health audit upon request ng kumpanya. Pwede pala. Pero meron kaming Pwede. technical services in line with audit, pero may bayad dyan. Yung tinatawag na work environment measurement. Pero hindi lang po kami ang gumagawa niyan. Pati. Meron din tayong accredited na mahigit 30 na private organizations providing work environment measurement services. So yan po yung mga sangkap ng tinatawag na occupational safety and audit na dapat ginagawa ng kumpanya para siguraduhin na prioritize niya yung programa. Saka kung may mga emerging risk, kailangan mag-audit ka Oo para alam mo nga yung approach. Ma-address mo yung Halimbawa, bago. ikaw ay isang commercial establishment lang, nag-renovate ka. Uy. So kailangan mag-audit ka kasi may Nag-iba. karay-karay na risk yung renovation Ngayon, after the renovation, mag-audit ka ulit. Kasi baka may residual risk pa o Na kaya naiwan. from high risk dahil nagkaroon ka ng renovation, bababa ka to medium, then balik ka sa low risk. So doon po napakalaga ang pagko-conduct ng safety and health audit. Kailangan mo i-review din talaga ano yung nangyayari sa opisina mo. So, kung di mo kayang gawin as an establishment, pwede ka humingi ng tulong sa OSHE or sabi nga ni Idi Jomar, pwede humingi ng tulong sa mga accredited consultants natin na magaling din para makapag-conduct nitong So pag safety hindi nila audit. nagawa yan, ano yung pananagutan ng employer, Oo di nga. ba? Ano mangyayari, Oo, ano di ba? Pagka mangyayari? hindi sila Hindi naman sa may mangyayari. Kasi nga, meron po kasing labor inspection. So, in the course of labor inspection, doon nakikita yung violations ng kumpanya. Pero syempre, violations pa lang yan, meron ka pang window na tinatawag na kung saan pwede ka mag-comply. Pag nag-comply ka, walang problema, no? Madedelete yung mga violations mo. Pero pag ito'y umabot na doon sa tinatawag na willful, qualify naman po nitong ating regulation, kailan ba nagiging willful ang violation? Yun lang po yung punto na ang DOLE ay magse-set off ng penalties in the form of administrative fines. Pero tama po si Idikay doon, ang objective ay mag-comply. Dapat mag-comply para walang ma-penalize. At unang-una, walang ma-aksidente o magkasakit sa lugar ng paggawa. Sir Idi Jomar, para po sa ating mga manggagawa, paano nila masisiguro na sumusunod yung kanilang mga employers dun Yes. sa occupational safety and health standards na sa mga lugar na pinagtatrabaho nila? Kasi minsan, di ba, may nakita sila na something wrong. Kumbaga, eto, delikado to, pero ginagawa pa rin namin sa aming lugar ng paggawa. Ano naman po yung kailangan nilang gawin pag may nakita silang ganitong obserbasyon para ma-address nila ito? Katulad ng sinabi ko kanina, Yes, Idi. yan ay shared responsibility. So kung mayroon pong mapapansin na manggagawa, kasi siya ay nasa frontline ng mga hazards o risk, ay responsibilidad niya o tungkulin niya na i-report to
sa supervisor niya o sa safety officer para bigyan ng aksyon. Diba? Kasi dapat malaman kasi ng safety tenant committee, lalo na nung may-ari, merong safety tenant issues kasi. There are decisions to make, there are resources to mobilize, so kailangan mabigyan ng action yon. Then, meron din naman pong pagkakataon na ito'y naire-report sa DOLE. No? So, dito sa ating regulasyon, pwede namang i-report to sa DOLE. Yung pwede mag-dispatch ang DOLE para tignan at siguraduhin na yan ay ligtas. Pero yun may alituntunin po ang mga kumpanya, may safety net program, meron silang mga alituntunin na dapat sundin po ng bawat manggagawa. So kasama po ang manggagawa para isakatuparan yung adikain na sa araw-araw ligtas po ang lugar ng paggawa. Yung mga violation na pinag-usapan natin dito, Eddie Jomar, pag nagkaroon madalas kasi nakikita lang yung violation, halimbawa sa sunog, 'di ba? Pagka nangyari Tapos na oo. yung insidente, Eddie Jomar. So sa mga ganito ba nadodoble yung violation, 'di ba? Na hindi nila nagawa at nakita o hindi niyo pala like for example, yung mga ipinatutupad na dapat ito yung ginagawa ninyo, 'di ba? And then may nangyari, doon lang nakikita ang daming violation. Oo. Meron pong banggitin ko na rin, meron DOLE online compliance portal na kung saan same day pwede mong i-report po yung aksidente. Ngayon kung yan ay grabing aksidente, okay, kailangan po ma-report yan sa DOLE within 24 hours. Kasi may tungkulin po ang DOLE na mag-create ng investigation team para mag-conduct ng investigation. Kung meron pong tinatawag na imminent danger, Yes. na kung saan there is high probability na mangyari aksidente, at pag nangyari high severity, ay mag-i-issue po ang DOLE through the regional director ng tinatawag na work stoppage order. So ang mahalaga po dito, may hotline ng DOLE. Okay, ito banggitin ko na rin yung Share mo hotline. na yan. Sige Sige po. po. Okay, Importante. 1349, Monday to Saturday, 24/7 po yan na kung saan pwedeng i-report itong mga ganitong klaseng sitwasyon. Kaya natin natatanong kasi sa amin sa news, nakikita namin yung mga violation after nung halimbawa may sunog. Yung pala naman yung mga manggagawa walang lalabasan, 'di ba? Na kung saan sila pwedeng tumakbo, kung makikita mo lang nagtatalunan kung saan-saan, 'di po ba? Yan yung mga high risk at high risk, severity high na severity na kinakwento ni Edie pinag-uusapan Jomar. O nga, ninyo, Miss May, ayan yung phone number na binigay ni Edie Jomar. Baka kayo na mismo yung tatawag doon, maya. Uy, may report kami na Yes. safety risk dito sa kumpanya na ito, 'di ba? Para hindi mangyayari yung mga malalaking aksidente na gano'n. Ayun, tama-tama. Ang ganda ng ating talakayan, Eddie Oo Jomar. nga, Edie Jomar, pwede Oo, bang dito ka na salamat. lang lagi? So, may mga tanong pa. meron na? May pumapasok na sa Oo. Messenger, Miss May? Oo nga eh. Sabi nila teka lang. Sandali. Yung sa ating operation tulong. Ayan, para daw po dun sa mga manggagawa na halimbawa nasa panahian sila at mahina ang ventilation. Ala. Pwede bang isumbong 'yun? Pwede po, no? Yun nga, no, doon sa hotline ng DOLE o kaya makipag-ugnayan po doon sa pinakamalapit na DOLE Regional, District o Provincial Office. So, meron po naman nakatalagang mga engineers dyan o mga labor inspectors na pwedeng pumunta kapag na-receive na report and na-validate nila para tignan kung ano yung mga dapat i-implement na programa para ma-address itong mga hazards na yan. Ngayon, meron din pong inilabas ang DOLE noon time ng COVID, yung ventilation, ano yung tamang ventilation sa mga enclosed na workplaces kasama na yung public transport. So mahalaga rin po yung ventilation, lalo na sa isang patahian na kung saan may mga materialis diyan nag-accumulate. Opo. Nag-accumulate yung mga elements na yan. So kailangan merong good ventilation. Ito po, may isa pang tanong dito, Idikay, saglit lang ha. Sabi ni Joe Cadornigara, attorney, ask ko lang, security guard po ako at may mga BOSH at may Bosch, SO2 at BLS training kami. Tama po ba na kami ang magbabayad sa training fee? Uy. Tama ba? Ayun Normally po kasi, ang certificate nakapangalan doon sa individual. So, pwede niya itong magamit kahit siya'y lumipat ng kumpanya.
Pero wala namang masama na mag-usap sila ng employer niya kung paano Sa-subsidize. subsidize ng Oo. employer yung kanyang training. So nasa pag-uusap po 'yun ng employer at nung empleyado. So pwedeng bayaran, pwedeng hindi. Pwedeng libre, pwedeng hindi. Kasi ano yun requirement yun para sa lisensya nila, Jomar, di ba? Yeah. Pagka, Yes. So, as kailangan yun. security. Pagka na-designate ka kasing safety officer, dapat may boss training ka. Boss training Ngayon doon sa mga walang boss training, abangan nyo po yung online libre, namin. Yun, opo. libre yun. Yun, Libre libre, yun. opo. Sagot. Ayun, oo nga. Sige po, i-plug nga natin para alam ng ating mga manggagawa. Yes, sa Occupational Safety and Health Center po, pag nag-offer ng online, although sasabihin ko na rin, mabilis mapuno yan kasi ang cut-off niyan, mga 50 participants, kina-cut off na namin yan. So sorry na lang kung hindi ka abot doon sa registration, pero once na nag-offer po kaming libre o online, once nag-offer kaming online seminar, kahit anong safety and health training pa yan po ay free of charge. Ayun. Ito po, shout out ka daw, Edie Jomar kay Bilog. Hi, Bilog. Hindi Jomar, so bago tayo matapos, mensahe na lamang po sa ating mga listeners at viewers, lalo na sa mga employers at manggagawa para mapanatiling ligtas at malusog ang lugar ng trabaho. Tulad po ng laging sinasabi ng aming butihing secretary, ni Secretary Benny Laguesma, ng occupational safety and health ng manggagawa is non-negotiable. So ang ibig sabihin niyan po, pagtulungan natin para sa araw-araw, ligtas, okay? Papasok ang worker o employee ng ligtas, magtatrabaho ng 8 oras, at pagdating sa hapon or early evening, uuwi po. Ligtas, malusog, buong buo sa kanyang pamilya. So yun po yung yun po yung napakamagandang mensahe. At yun po yung pinakasimple, sinatawag naming pinakasimpleng filosofiya pagdating sa kaligtasan at kalusugan sa paggawa. Ayun. Maraming salamat, Edie. Ang ganda pakinggan ng message ni Jomar, non-negotiable ang safety. At sa amin din po sa Employees Compensation Commission, syempre ayaw namin na may nagkiklaim sa amin. Natutuwa kaming tumulong, pero kung maaari po sana, lagi tayong maging ligtas at malusog sa ating mga lugar ng paggawa para wala na kayong easy claim, di ba? Hindi na abot sa ganito. Ayun po, maraming salamat. Ayaw man namin kayo paalisin pa. Sayang. Malapit na yung oras. Ang sarap ng kwentuhan. Maraming salamat, Edie Jomar. Thank you so much. Thank you rin po. Thank Thank you, you, Edie. Iligay. Thank you, Miss May. Thank you. Magandang umaga po. Ayan, mga kaibigan, sana marami kayong natutunan dun sa ating mga pinag-usapan para matandaan po ninyo kung ano inyong gagawin sa mga pagkakataon na ay yung ating mga tinalakay. Anyway, puntahan na natin. Eto na tayo sa ating #ECC Work Related sa GCRH. Nausan natin yung ating easy question, Idikay. Oo nga. Pero bago ang ating easy answer muna, Idikay. Oo nga, I'm sure very excited na yung ating mga listeners at viewers na malaman kung sino po yung nagwagi kasi although mahirap yung question, punong-puno yung mga nag-attempt na sumagot ngayong umaga, Miss May. So ang ating easy answer, of course, ilang best natin minention, di ba? Occupational Safety and Health Center. So OSHC, yun po ang ibig sabihin niya. Yun, ang answer, Occupational Safety and Health Center. Ayan, na ating pong pinag-usapan. Congratulations. Meron ba tayong mga winner? Yes, at congratulations po Miss Jane Mary Tinoy, Miss Mary Ann De Palonia, at Miss Ira Marie Yumang. Oh, three ladies ang ating winners this morning, Miss Ba? May. Puro mga ladies, Oo, Pwede ba mga 3 gentlemen naman susunod? Next week, Miss May. Bilisan nyo kasi sumagot. Oo nga, mabagal eh. ECC Safety Pabaon. Eto na, puntahan na natin at syempre hindi mawawala ito, Idikay, para sa ating safety pabaon ngayong umagang ito ng Miyerkules. Oo nga, ang ating safety pabaon ngayon, nitong mga nakarang araw, medyo nag-uulan na, Miss May. Actually, sa amin sa Bacoor, alam mo na, lagi kaming may baha dyan. At so, sa ating mga manggagawa na papasok at pauwi galing sa trabaho, mag-ingat po tayo sa paglusong sa baha at sa pagsugod sa ulan kasi dyan po nagkakaroon na aksidente at pagkakasakit. Sa loob naman po ng mga lugar ng paggawaan kung basa po sa sahig. Ingat
ingat-ingat po tayo sa paggalaw, lalo na't mapanganib po ngayong mga panahon na ito. So maging alerto at habang nasa labas, alam nyo na meron minsan live wire na nababalitaan mo to, Miss May, yung may Yes. kuryente na Merong mga nagdadangle nakukuryente. dahil sa storm. Oo, tapos nakadangle yung live wire, nakukuryente habang lumulusong sa baha. So maging alerto po tayo sa ating paligid para maiwasan po aksidente sa ating mga papasok at pauwi galing sa trabaho. Pero kung sakali, Miss May, di ba, covered pa rin yan ng ECC. Kasi nga, going to and coming home from work, covered po kayo ng ECC dyan. Oo, pero syempre, mag-ingat. Mag-ingat. Oo, napakahalagang paalala natin yan, Idikay. Again, pasalamatan lang natin ang ating panauhin nga kanina, ang Executive Director po ng Occupational Safety and Health Center. Ayan, wala iba kundi si ED Jomar Batino. Maraming salamat, ED. Maraming salamat, Idi Jomar. At syempre, yan na po ang kabuuan ng ating programa ngayon pong Happy Wednesday morning. Hanggang sa susunod na linggo po, ha? Marami pa rin po tayo mga pag-uusapan, tatalakayin sa Employees Compensation Commission. Thank you, Miss May. At kung meron po silang karagdagang mga katanungan na kailangan ng sagot, maaari po silang mag-log in sa aming website www.ecc.gov.ph o pumunta po sila sa aming Facebook page. Halapin nyo lamang po Employees Compensation Commission at lalabas na po kami. Muli po, ako po ang inyong action woman, Atty. Kaima Velasquez, at kami po sa ECC ay naniniwala na ang pag-aalaga sa manggagawang Pilipino ay pag-aalaga rin sa ating bayan. At ako pa naman ang inyong Wonder Woman. Kasi naman, Wonder Woman, naano tuloy ako kay Edie. Magsama-sama po tayong muli. Ako po inyong lingkod, May Binauhan. Sa susunod na Miyerkules pa rin pa magsama-sama tayo dito pa rin sa #ECC Work Related. Oras po natin, meron na lamang tayo 1 minuto at alas 11 na po ng umaga. Susunod na, inabangan yung drama love story, Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Hanggang sa susunod na Miyerkules, alas 10 ulit ng umaga, hatid sa mga manggagawang nagkasakit o naaksidente ng dahil sa trabaho ng DZRH at ECC, Employees Compensation Commission. #ECC Work Related. Kasama muli ang action woman ng ECC, Executive Director Attorney Kaima Velasquez at sina May Binauhan at Yuel Reyes. #ECC Work Related.